Magandang araw! For today's video ay samahan niyo muli kami sa panibagong kaganapan namin din sa probinsya. Maaga nga ho pala kaming umalis ng bahay at ngayon nga ho pala gaganapin yung UN Day ni Kiona. Ayun, pagkarating namin ay kaunting minuto nga lamang ho ay nagsimula na din kaagad diyan at tingnan pa naman ninyo at may pasayaw-sayaw pa yaan. Aba naman ay nakakatuwa nga ni hong pagmasdan at arit nga ni hot danceries pala ari din sa school ay dun sa bahay ay panay ligaligla ang minsan. Akalain mo yun ay nasunod din naman pala ari din sa kanyang teacher at tingnan pa naman nga ho ninyo at nakakatuwa at isa nga ni siya sa napiling sumayaw. Maya-maya naman nga ho at aringat nagsimula na din sila diyang magpakilala nung kanilang i-represent na bansa. Aba naman ay anong tuwa ko man din naman nga ho din kay Ate Kiona at aring nga ho pala din sa bahay ay talaga namang inapakaturo-turuan ng kanyang mami. Sa pagkakataong ari ay siya na nga ni ho pala ang nagapakilala ay di ka naman nga ho pag tayo maraming tao na nasa una na hindi inakabahan din nga ni. Ay sa bahay nga ni ho ay sa ulo naman niyaan ay pagkarating din naman nga ho ay medyo nalilimot-limutan na nga. At saka huli-hulihan nung asigaw na nga ho pala niya yung kanyang bansa ay ayun nga at medyo nawala na yung boses. Ano na yun? Gayon pa man ay nakakatuwa pa rin nga ho at siya nga ni naglakad-lakad din mag-isa at buti nga lamang at hindi na dinat na nung nasa bahagi na rin nga ho pala sila diyan nung iba pa nilang sasayawin. At ayan nga ho at tingnan nyo at maalam din naman siya kahit papaano. Bagamat yung iba nga ho ay hindi man nakapaglakad ng kanya ay wari ko nga ni ho ay kulang nga lamang sa ulok ng mga magulang. Ano na yun? Palibhasa nga ho ay medyo maaga kaya naman siguro ang karamihan ay wala pa sa kondisyon. Ayan nga ho, tapos na din yung kanilang program at nasa bahagi na nga ho pala sila diyan ng picture taking. Bali yung bansa nga ho palang ina-represent ni Ate Kiona ay Canada. At ayan, tingnan nga niyo pala ninyo kung gaano kaganda yung kanyang costume. Kung alam nyo nga lamang ho na ilang beses na din nga ning nasuot yan ni Ellie at talaga namang gusto din nga ni siya ay magasuot. Maya-maya naman ay dumating na din nga ho pala si na Ellie. Ewan baga naman nga ni sa mga ari kung kailang tapos na ay saka nga ni dadating. Nasa bahagi na nga ho pala kami niya ng kainan at aring nga ho at kasama ko si Ate Kiona ay maya-maya naman ay nagturo ng juice. Nung ikinuha ko nga ho pala siya diyan ay medyo napaumis nga ni ako at palibasa nga ni alam niya na darating si Ellie kaya naman ipinakuha na din niya at ngayon ay ibinigay niya pagkarating. Kaso kakarating-rating pa nga lamang ho aba naman na rin si Alicia po ay gusto na nga na pumatikar ng pumatika. Palibasa nga ni hoy hawan at pataga rin kanyang pinuntahan kaya naman talagang hindi mo mapigilang pumirme yung paa. Fast forward kinabukasan at taringahot din nila ang muna sa loob ng bahay na kaungkutan nitong batang si Alicia. Palibas ay medyo masama ang panahon at umaambon-ambon. Dala na rin nga ho siguro ng bagyo kaya naman may pagkakataon na umuulan din sa amin. Malamig kaya naman kako nga ho ngayon ay naisipan ko magluto na naman ng sopas at kako nga medyo mainit-inita naman ang aming katawan. Gayon pala talaga ang pakaramdam pag umuulan. Talaga namang iisip ka ng pwede mong gawin o kaya naman ay maluluto. Sakto na yung ibang mga samya ay meron pa nga ho palang tira-tira din sa amin at yung iba na nga lamang ho pala ang bibilhin. Nagisa na nga ho pala ako diyan ng sibuyas at bawang. Ginisa-gisa ko lang ng kaunti at nung okay na, idearit inilagay ko na yung panlahok kong karne ng manok. Isasangkot siya ko nga lamang ho ng kaunting minuto at pag okay na muli ay dayan at inilagay ko na din ka ho pala diyan yung pansopas. Sa tuwing nagluluto nga ho pala ako ng sopas ay gayang paraan nga ho pala yung ginagawa ko. Isinasama ko din yung sopasin para nga ni magisa-gisa. Sa kaunting minuto lang ay isinunod ko na din nga ho pala diyan yung carrots at medyo sa maliliit ko nga lamang ho pala yung pinagagayan. Nilagyan ko na din nga ho pala yan ng pampalasang nor seasoning, paminta at saka syempre ang hindi mawawala ang nor. Hinalo ko nga lamang ho pala yan ng kaunti at saka naman nilagyan ko na ng tubig para nga ho pala mapakuluan na. Saktong lambot nga lamang ho pala yung kailangan diyan at dahil maya-maya pa naman nga ho ay lalagyan ko pa yan ng mga gulay-gulay. Ayan at minadali ko na nga ho at ipinaglalagay ko na yung repolyo. Medyo kaunting bulak lang saka naman ilalagay ko na yung gatas at Nestle cream. Bali mahilig talaga akong manood ng mga luto-luto at nung napanood ko nga yung sopas na nilagyan ng Nestle cream kaya naman ayun at akin nga ning ginaya. Sinasabi ko sa inyo talaga namang masarap siya pag merong Nestle cream. At ayan nga ho at padalawang beses kong magluto at talagang pihong ubos na naman ari. Kaunting pagpapabulak lang at ayan nga ho at inilagay ko na din diyan yung hotdog na aking panlahok. Syempre hindi mawawala ang isa sa nagpapasarap sa sopas. Ayan nga ho palang itlog. Kung kayo nga ho pala'y nagtataka kanina lamang ay kawali yung gamit ko ay ngayon nga ho pala'y binago na at kaldero yan. At paano ba naman nga ho ay wari ko'y talagang aawas. Pero pinaltan ko na nga ni ho pala at lahat ay talagang aawes pa din naman. Pero napigilan naman yun at pinatay ko na kaagad yung apoy. Ano na yun? Ayan nga ho at luto na ang creamy sopas at pwedeng-pwede na nga ni ho pala kaagad lumanta. Tamang-tama rin sa malamig na panahon lalo na pag ganinganing hindi talaga tinipid yung nilutong sopas. Ari nga ni ho at nalimutan ko pang ilagay yung celery pero naihabol pa din naman at kung kayo napapaibig ba naman ay parinin na kaagad. Ay siya at yun lamang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.